Yes, magandang gabi sa ating lahat. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa impeachment, ano? Ang haba, bali 6 days na ba o 7 days na tinatalakay o cross-examine ang witness. Dalawa pa lang na isa lang na witness at patungkol sa grave threats or it's impeachable crime. So, according to my information, 5 million every day ang ginagastos ng pamahalaan tungkol sa impeachment na yan. Pera ng taong bayan yan. But anyway, pinag-uusapan naman natin dito yung kapakanan ng ating bansa, kapakanan ng taong bayan, na kung si Inday Sara ay nagkasala ba talaga o hindi, na dapat nilang i-impeach. Ano ba talaga ang prime motive or principal case na pwedeng ma-impeach si Inday Sara? Yung sinasabi na grave threats or a criminal o whatever threat na sinasabi natin or corruption. Alin ba dyan ang matimbang? Ang alam ko dyan matimbang, si Matibag lang ang matimbang dyan, no? Pero sa totoo lang mga kaibigan, hindi naman tayo abogado. Pero yung impeachment na yan, parang kanyan parang sarsuela, para bang yung palabas sa TV na para maraming manood. So, kikita dito yung mga kapwa ko vloggers at most especially yung mga mystery media na isang madaya, ano? Na ang kino-covered nila yung mga pro-Marcos at saka pro-NPA, ano? Natataka ako dyan sa mystery media pagka pro-administration o kaya pro-NPA, makakaliwa, nangunguna sa coverage ang ABS-CBN at saka Channel 7. Ang ABC5 ay medyo parang nasa gitna lang, ano? So, patuloy tayo mga kasama. Natatawa lang ako doon sa interpolation, cross-examine ng prosecutor, ng defense prosecutor at saka prosecutors, defense counsel, what I mean. Then, doon sa mga judges, ang dami rin naging abogado ngayon, no? Yes, kasi very simple lang naman kasi yung mga pinag-uusapan. Kaya tayong mga hindi abogado, kaya nating sumingit. Kaya lang in regards to court, yung korte ba, hindi tayo pwedeng sumingit yan because only lawyers, kumbaga that is the court of the lawyer. Why is it Senado? Kasi Senate yun eh. Nagiging judges sila ayon sa ating batas, ano. So patuloy tayo, no, Sagbot, okay, Sagbot Dan watching from Turkey. Kamusta kayo sa Turkey? Larsio, hello po sir. Good evening sir. Tomorrow the Congress will be infested with leftists. Ganun ba? Mayroon leftist bukas. Okay lang, tuloy. Pabayaan mo lang naman yan. Kasi trabaho nila yan. Pero bago ko pala magpatuloy, baka makalimutan ko yung leftist. Sabi ni attorney ba yan? Attorney or Congressman Redon,
wala daw kinalaman si Pangulong Marcos dito sa impeachment. Ang galing nga. Ang galing, di ba? Walang kinalaman. So, ang galing. Ang galing ni Ridon. Pero sa akin palaki parang pwede nga. Parang totoong hindi nga alam ni Marcos. Alam mo bakit nasabi ko na hindi alam ni Marcos? Pati nga yung, good evening, Jana Flores, good evening, Sir Pinto. Pati nga yung pagkakulong ni Pangulong Duterte sa Dahi, hindi alam ni Marcos Hindi daw siya may utos walang may gawa. So, tingnan mo ang dami na nangyayari sa bansa, hindi alam ni Marcos. Pati nga yung corruption hindi rin alam ni Marcos. Kaya talaga naniniwala ko na hindi niya alam yung impeachment at saka yung pagkakulong ni Duterte. Dahil wala nga alam Siya mismo nagsabi wala siyang alam Pati sa impeachment wala siyang alam. Alam mo bakit wala siyang alam? Kasi bobo siya Weak leader siya Kaya nagtanga-tanga na lang siya. Pangalawa mga kaibigan, pinapatakbo kasi ang bansa natin ng makakaliwa. Kaya kayo Armed Forces of the Philippines, tinotolerate nyo na masyado nang nag-i-spearhead ang Makabayan Bloc or the leftists or the NDF, National Democratic Front, Legal Front ng Communist Party of the Philippines. Hinayaan nyo lang, wala kayong counter. Wala man lang kayong ginawang action. Ano ang ginagawa ng CMO ninyo? Anong ginagawa ng intel ninyo? Armed Forces of the Philippines. Gusto nyo bang mangyari katulad ng nangyari sa Indonesia? Na paggising nila, komunista ang bansa nila. Naku, Diyos ko. Marami na nga reminder si Lieutenant General Parladi. Ni-remind niya na lahat ng mga congressman, si Speaker of the House, si Saldico, ni-remind niya na yung mga na yan ay baka bigla na lang magiging communist country tayo. Ibinigyan nga ng suporta Yung pagkakulong sa Netherlands ni Pangulong Duterte, ilang malitang lumabas. Ilang malitang lumabas. Mga kaibigan, sabi ni Jana Flores, Lee Satanas is the brain of everyone, sir. Sabi ni Kennedy Mabilay ba yan? When dead bangag, confess. When dead bangag, confess. Nag-confess ba? I always hide. Sabi ni Kennedy yata ito, mabalay. Mahirap lang, hindi ko nababasa Is the malita is right, AFN, PNP. Bahala na kayong magpaliwanag yan, mga kaibigan. So, talaga hindi alam ni Marcos na ma-impeach si Inday Sara. Dahil yung pagkakulong Duterte, hindi rin alam niya Dahil ang nagpapatakbo nga ng Pilipinas ay ang komunista. Lalo na impeachment. Lalo na yung pagkakulong ni Duterte. Puro makaliwa spearheaded yan. Tapos ito pa si Congressman Sindanya. Hoy, Congressman Sindanya. Si Ngiwi. Sindanya ba? Ngiwi ba yun? Sabi niya, nakakatakot na daw si Inday Sara. Is dangerous, is very clear dangerous in the country by Sara. Okay very dangerous. Okay, very dangerous.
very dangerous